tatalakayin ngayon ay experience through financial freedom. Kung nakaraang linggo po, diniin sa atin ni Paul, dito sa hapon, yung pong freedom from debt. Ito, hindi na lang freedom from debt, kundi through financial freedom, mas lalawakan natin ng kaunti. Okay, kaya nga to series Bakit po? Kasi ito'y importante natin maintindihan. Ano bang ibig sabihin ng true freedom? Di ba? Kasi tatanungin natin, ano ba yung freedom? Kayo pag tinanong niyo yung katabi niyo, ano ba yung totoong freedom? Di ba? Ang gusto isip natin, yung totoong freedom, yung magagawa mo yung gusto mo, kahit ano gusto mo, gawin mo, yung mapapalaya ka sa totoo, sa Genesis pa lang, yan na yung talagang hinahangad ng tao, na they can choose evil or good for themselves, na hindi sila, walang nakikialam sa kanila. Yun ang gusto. Kahit sa mga bata, pag tinanong mo, ano yung talagang kalayaan? Yung wala nang magulang na nakikialam, yung magagawa namin yung gusto namin, makakapaglaro kami ng computer na magdamag. Pero ang problema, pag ginawa mo yung gusto mo, naaalipin ka naman. Hindi, wala kang kontrol. Para ka naging addict sa isang bagay na akala mo malaya ka, pero ang totoo niyan, naalipin ka lalo. Hindi ka na makaalis, hindi ka na makatayo sa harapan ng computer. Di ba naalipin ka na noon? Yung iba naman, basta makapag-inuman lang, mamaya naalipin ka naman ng pag-iinom ng alak. Di ba? Hindi yun ang totoong freedom. Kaya ang ganda-ganda ho ng sinabi ho ni Pastor Peter when it comes to true financial freedom. Sabi ho ni Pastor Peter kanina umaga, it is the ability to joyfully do what God wants you to do with the money He has entrusted to you for His purpose and glory. Ano sinasabi ni Pastor Peter dito? Ito ay isang abilidad na masaya mo na gagawin yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. At pagkatapos, sabi niya, that yung sa magitan ng pera na ipinagkatiwala niya sa iyo, ayon sa kanyang layunin at kalwalhatian. Yung totoong financial freedom, yung may pera ka o wala, hindi ka nag-aalala. O, di ba? Ang sarap nun. Maaring may concern ka, pero hindi ka worried. Yung tipong, hindi yung lakad ka ng gano'n, parang saan ako kukuha ng pera? Saan ka? Una-una, kung ganyan ang lakad mo, dahil naghahanap ka ng pera, wala ka matatagpuan. Bakit? Pabalik-balik ka Wala ka matatagpuan. Kaya, yung pang himbalaya ka na hindi mo na ihahambing, uy, ang ganda ng kanya cellphone, no? Natitiklop, ang ganda. Gusto ko rin yun. Hindi, pagdikitin mo yung dalawang cellphone dati, pagtiklop mo, hindi naman yun. Hindi naman masama yun. So, freedom of covetousness, ibig sabihin yung paghahangad. So, ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba, ang pahirapan ay hindi yung nawala kang pag-aari. Ang pinakakahirapan talaga, yung hinahayaan mo, yung bagay na ariin ka. Na para pag nanood ka sa advertisement, pag hindi mo yun nakamtan, parang ikaw na pinakamalungkot na tao sa tanang buhay. Kaya ito ang sabi ng Lord, I want you to be freed from worry. I want you to experience financial freedom. Why? Because if you serve me, then I will take care of your needs. Yun ang sabi ng Diyos. Tingnan nyo, balikan natin you cannot serve God and wealth. And sabi niya, therefore, or for this reason, if you are serving God, sabi niya, do not be worried about your life. Do not as to what you will eat or what you will drink or what your body as to what you will put on. Is life more than food and the body more than clothing? Kasi nasabi ko sa inyo, if you are serving God, if you are devoted to God, if you love God, then you don't have to worry about your needs. Kasi kung ako yung master mo, I will take care of you. Kaya tingnan nyo, sabi niya pag tumalon tayo, for the Gentiles at sa modern translation, para sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Yan ang kanilang mga hinahanap. Kag hindi mo kilala ang Diyos, lagi mo nga hanapin, ano kaya kakainin natin ngayon? Ano kaya lulutuin ko ngayon? Ano kaya paano kaya buhay natin ngayon? Paano kaya kinabukasin natin ngayon? Paano tumatanda na ako? Paano na kaya ako pag maputi ng buhok ko? Paano? Anong buhay ko na kung hindi na ako makakilos? Paano kung di na ako makalakad? Ang sakit na ng mga kilos ko dati. Ang bilis kong kumita ng pera. Ngayon parang hindi pa ako dumidilat, wala nang kita. Nakuha ninyo? Kaya anong gagawin ko? But look at this. Sabi niya, your heavenly Father knows that you need all these things. Alam ng Diyos, kaya I don't want you to worry. Pero ang tao na ang master niya si God, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you. Di ba ang sarap? Sabi niya, ipoprovide niya sa iyo lahat.
ng kailangan. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, nung nagtatrabaho ko as an accountant, nagtatrabaho ko sa businessman, isip ako ng isip, paano kaya ang buhay namin? Paano pag tumanda na ako? Sino kaya magbabantay sa... Kasi iniisip mo, may negosyo ka, may tao ka. Paano kung ninanakawan niya ako? Lagi ka na nag-aalala. Ngayon, binigay mo sa Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw ang master ko. Bakit ko ba iniintindi to? At ang sabi ng Lord, okay, talagang master mo ako, sumunod ka sa pinagagawa ko. Okay. Sumunod ka sa akin. So sabi ko, Lord, paano po ang kinabukasan namin? And sabi ng Lord, akong bahala sa'yo. And that was 34 years ago. Are you following? At hindi naman kami pinagkulang ng Diyos. So there was a time, itong asawa ko, nakakatawa, binigyan ng aso. Yung aso talagang napakapangit. Ang pangit ng aso, mukhang basahan. Kasi sabi ko, bakit may aso pang ganyan? Itong asawa ko, mahilig naman taga sa hayop ang asawa ko. Kaya ako na pang asawa. Hayop sa ganda lalaki. Ngayon, ito na. Joke lang. Ito na. Kinalbo niya. Tumubo ng maayos. Ganda ng aso. Tapos biglang nagkaanak. Daming anak. Hindi naman siya nagtitinda talaga ng aso. There was a time, wala talaga kaming kapera-pera. Minsan tanong pa nga niya, kailangan pa rin ba natin mag-tithes kay Lord? Wala na nga tayong pera. Okay lang, kay Lord yan. Basta, yung atin. Okay? Tulog na lang tayo kaysa magutom tayo. Tulog na lang tayo. Parang katulad ng pag nagugutom ka na, di ba? Di ka na, tutulog ka na lang. No, tulog na lang. Tulog kami. Mamaya may kumakatok sa gate. Sabi nga, bakit po? Tinitinda niyo ba yung aso niyo? Tinitinda yung aso. Pero nyo, tinatawaran. Hindi ka naman nagbebenta ng 5,000 bawat isa. Sino ba naman na hindi? Sige, kunin mo na. Di ba? Kunin mo na. Aba, hindi lang yun. Laging nag-aanak yung aso. Nakakainis yung aso. Parang, Lord, paano nangyari yun? He was providing our needs. Our God is able to do beyond what we ask or think or even imagine. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos, kahit sa totoo lang di kami nagwo-worry na wala kaming kakainin, natutulog na lang nga kami. Matutulog na lang. Ba't hindi ako tamad ha? Masipag kami, nagtatrabaho kami, naghahanap kami ng paraan, nagmi-ministeryo kami kung ano sinasabi ng Diyos, at hindi namin iniisip na yung pera. Ang sarap yata magtrabaho, hindi mo iniisip yung pera. Di ba, ang sarap ata nung iimbitahan ka magsalita, hindi mo tinatanong, hindi mo iniisip kung magkano ba ilalabit nito o hindi. Di ba, ang pangit ata ng buhay mo na parang nakatingin ka sa pera. Pag nagturo ka, tapos, hindi ako binigyan ng labgit mo. Di ba, ang lungkot ang buhay mo. Samantalang ang iniisip mo magsilbi sa Diyos at ang Diyos natuwa, lalakad ka na masaya. My God is alive and God saw what I did and God gave me the privilege to serve Him. Hallelujah! Amen? Ang saya ng buhay mo, hindi mo iniisip yung pera. Alam niyo ba, ang hirap pag-isip ng kinakain? Pero si God, siya nag-iisip, gutom ng anak ko. Pakainin mo na yan. Di ba? Andiyan pa kayo? Ito pa, mamaya, papaliwanag pa sa inyo. So, ito na yung sinasabi ng Lord. So, you are free from worry. Yan yung financial freedom. Hindi lang yon, may freedom pa from comparison. Bakit? Sabi ni C.S. Lewis, comparison is a thief of joy. Every time na i-compare mo yung sarili mo sa iba, lungkot niyan, like ka na, ang buti pa siya, ang gwapo niya. Ako, ano ba yan? Bakit ganon? Unfair ka, Lord, bakit ang tangos ng ilong nun? Pag hinangin, gumaganon. Ako, lumapag ng eroplano, walang galaw. Di ba, ganyan pa. Di ba, parang, Lord, ba't ganon? Ganon, alam mo ang bait ng Diyos, bakit? Nangyari din sa akin yan. Gusto ko i-compare sarili ko. Uy, mas maganda yung kotse niya. Uy, mas maganda yung gamit niya. Uy, mas maganda yung rubber shoes niya. Para yan nung naglalaro kami ng basketball. Nung ganda ng rubber shoes. Jordan latest. Basta ganda. Hindi ko na maalala kung anong Jordan yun. 25, 20. Basta ganda. Hindi mo makashoot. Di ba? Yung kalaban, nakayapak, shoot ng shoot. Di ba? Laki kalokohan yun. Kaya, ganyan na sinasabi ng Diyos. Why do you keep on comparing yourself with others? You are good for who you really are. Kaya some people, they keep on working because they thought, listen to this. Okay. They thought that their net worth is their self-worth. Hindi totoo yun.
Kaya tayo minsan trabaho ng trabaho, hindi na tayo makapagpahinga. Bakit? Kasi iniisip natin, kailangan tayo kumita ng kumita para umangat yung ating halaga. Hindi totoo. Bakit kamo? Kasi minsan, bata pa lang na narinig natin, wala kang kwenta. Kaya gusto mong patunayan, may kwenta ako. Tama? Hindi mo kailangan patunayan ng halaga mo. Dahil lahat tayo mahalaga. Paano nalalaman isang bagay na mahalaga? Halimbawa, Rilo. Halimbawa lang. Nakita mo may corona. Uy, Rolex. Mahalaga. Tama? Bakit? Gawa ng Rolex. Tama? Yung iba tuloy, gagayahin ng itsura. Pero ang pangalan, Brolex. Di ba? So, hindi mo kailangan magkunwaring Brolex yan. Basta Rolex yan. Tama? Nakuha ninyo, mahal yan dahil gawa ng Rolex. Yung iba naman, anong halaga niyan? Pag binili mo yan, kahit ang pangit na itsura yan, pag hinalagahan, sabi, yan, bilhin ko na 1 milyon. Wow! Ibig sabihin yan yung fair market value niya. Mahalaga yan. Tama ba? At ang pangatlo na importante, sino may-ari niyan? Kasi mayroong basura na nakita sa US at nung nakita nila sa garage sale, yung motorsiklo, binibenta lang ng $25. Binili ngayon nung mama. Pagbili niya, pagbukas niya, nakalagay, The King. Yung pala yung motorsiklo ni Elvis Presley, the king of rock and roll. Nako, biglang binibili ng milyong-milyong dolyar. Bakit? Sino may-ari niyan dati? Now, just imagine now how important you and I are before God and before men. Who created you? God. Walang pwede mag-create sa ng iba. Nagkakaintindihan? So you're so valuable. Sabi niya, gaano kahalagang kang bibili ng Diyos? He died for you with His priceless blood. And who owns you now? God. Paano mo masasabing wala kang halaga? Pag tinanong ka, wala ka namang kwentang tao. Excuse me? My God died for me. How can you say that I am worthless? Diba? Kaya noon dati, ganun din, lagi ko compare. Lord, bakit ang ganda ng ilong niya? Bakit ako? Alam mo sabi ng Lord, you are fearfully and wonderfully made. By whom? By God. Grabe, hindi yung basta ordinaryong gumagawa. God. At sabi ni Lord, you are fearfully and wonderfully made. Hindi sinabi niyang, you were made and He was made fearful. Ano nangyari? Walang ganon. Kaya nung minsan nagsiswimming ako, bigla ako natawa. Buti na lang ang ilong ko, hindi baligtad. Kasi kung baligtad dyan, konting ambon, lunod. Now, pag-isipan nyo, kahit na pango ang ilong mo, sa tingin ng iba parang hindi ganun kahalaga, ang tanong, maluwag ka bang humihinga? Kasi kung matangos ka, iiwanan ka naman ng asawa mo, di wala din. Wala din. Hindi magaan ang hininga mo. Salamat sa Diyos, kahit ganito ilong ko, asawa ko tapat sa akin. O, di ba? At ang tinanong nga siya ng anak ko, Ma, ano nagustuhan mo kay Papa? Si Papa mo, mabait na, pangit pa. Asset. Nakuha niyo yung sabihin? Kaya sabi ng Bible, look at this, it is futile for you to rise up early to stay up late. Huwag ka na magpakapagod. Bakit? To eat the bread of painful labors. This is how He gives to His beloved. Sabi niya, sleep. Sarap. Yung ating Panginoon, mahal na mahal niya tayo, gusto niya tayo makapagpahinga. Hindi yung parang tayong pagod na pagod. There is no financial freedom there. That is slavery. Kaya tayo nagpapahirap ng ganyan. No, God wants us to be a blessing. God wants us to be blessed. God wants us to rest. Kaya pag hindi na tayo nagpapahinga, kahit linggo, hindi na tayo nagpapahinga, kahit dito na sa linggo, magwo-worship ka na lang, iniisip mo pa, yung kliyente, text ka ng text sa kliyente, text ka na, makita tayo mamaya after the service, ha? Magbabayad ka na, ha? Ay, magbabayad, wag na. Kakabahan ka naman, di siya magbabayad. Patay ka na, hindi ka na makapahinga. Di ba? Tapos, pag hindi ka pa nagbayad ng utang mo, dalo kang slave, para kang fugitive. Pag nakita mo yung pinagkakautangan mo, nag-worship ka gano'n, magbabatay, andyan siya, uli pag tatakbo, ibikot na, naikot yung buong service. At nakakit sa third. Kawawa naman. Di ba? That's slavery, kalokohan. Kaya God wants us to be free. God is really very much willing to even wants us to become a blessing to others. Kaya sabi ng Bible, he who steals must steal no longer, but rather he must labor, producing with his own hands what is good, so that we will have something to share. Sabi niya, magtrabaho ka para may makain ka. Hindi. Sabi niya, magpakasipag ka para may makakain ka. Hindi. Para may mapapakain sa pamilya mo. Hindi. Upang meron kang maibahagi sa iba, nagkakaintindihan na nangangailangan. Amazing God.
Because you are too valuable, ayaw niya na mabuhay tayo para sa sarili lang natin. Na alipin tayo ng ating kagustuhan. He wants us to be a blessing to other people. That's our blessing from God. Kaya tingnan niyo po, napakagandang paalala ng Diyos. Kaya we are now free from covetousness. Di ba? Hindi natin kailangan maging sakim. Di ba yung ibang tao, kakahambing, nag-pray sa Panginoon Diyos, Lord, bigyan mo ako ng washing, ng microwave oven. Binigyan siya ng Lord, dial. Praise God, may microwave oven. Dumating sa kapitbahay, meron. May touchscreen. Microwave, Lord, bakit sa kanya touchscreen? Ba't ako dial, Lord? Nawala na yung saya. Naging mahirap na ulit. Dahil inalipin ng pag-aari. Nakuha ninyo? Samantalang may mama pupunta sa prayer mountain, magpapasalamat sa Diyos. Bakit? Binigyan daw siya ng sasakyan. Nung umambon, humabas pa siya, kailangan niyang ganun yung wiper. Kasi hindi gumagana, kaya siya na mismo gagalaw. Sabi niya, ang bait ng Diyos, may wiper. Nagpapasalamat. Yung iba, naka-BMW na, masama pa loob. Ang tagal na mag-drive. May driver pa yun. Hindi maging masaya sa buhay. Bakit? Kasi inaari sila ng kanilang mga ari-arian. They are poor. But for the Lord, sabi niya, I want you to be a blessing because covetous man who is an idolater, obviously he's not serving the master, he's not serving God, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Di ba ang lungkot? Kaya sabi ni Paul, now, kung si God ay hindi natin master, obviously, hindi rin tayo magiging blessed. At akala natin, sinasabi ng Diyos, maging mapagbigay lang tayo. Hindi yun ang idea ng Diyos. Alam niyo bang pwede ka maging mapagbigay pero swapang ka? Ano sabi ng Panginoon? Halimbawa, pag namigay ka sa mahirap, huwag mo na ipaglandakan pa na namigay ka. Tama ba? Ano sabi niya? Kasi sabi niya, mga hipokrito, sabi ganoon, na gustong-gusto na malaman sa lahat na namigay sila. Sabi niya, but when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing. Ganyan ang malaya at yan ang malayang pagbibigay. Hindi nagbigay ka lamang. Ano ibig sabihin? Hindi alam ng kaliwa ang ginawa ng kanan? Kaya mo ba yun? Kunyari, pag hinawa ka mo ba yung katabi mo, hindi niya alam? Imposible. Anong sinasabi niya? Pag namigay ka, hindi mo iniisip na galing sa'yo. Hindi mo sasabihin sa bandang huli, nung nangangailangan sila, ang dali-dali kong tulungan, ngayon ako nangangailangan, walang tumutulong. O di alam ng kaliwa yung ginawa ng kanan mo. Tama ba? Pag namigay ka, hindi mo naisip na nagbigay ka. Dahil we are just instrument of our master. Because we are not slave of money, but we are slave of our God who created the heaven and the earth. Sinong master mo? Are you free? Kaya yun ang tanong sa atin, are you free? Kaya alam niyo po ba itong magandang paalala sa atin? Money could not hold anyone who holds on the greatness of God. Hindi ka mapapanghawakan ng anumang pera o anumang ari-arian sa mundo kung nakahawak ka sa Diyos. Are you following? Hindi, kaya tayo malaya. Kaya nga, napaka-importante na para lalo ma-experience natin yung gantong klase ng laya, na pag tayo ay may mga alalahanin, dadali natin sa Diyos dahil kilala natin na siya ang ating master at magsusumbong tayo sa Kanya. Hindi ko sinasabing wala akong problema. But every time na may problema ako, ano sabi ng Bible? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, do not love money because money do not love you. Love me with all of your heart. Why? Because I love you with all of my kingdom. I am willing to give you the kingdom of God. Are you following? Yan ang ganda ng Panginoong Diyos. Parang He is worthy to be loved. Kasi biruin mo, ang pera, hindi ka naman mahal niyan eh. Hindi niyo ba napansin yun? Maraming tao walang pera. Mabuti pa yung pera may tao. Inaalipin ng pera ang tao. Kaya nilagay niya sa pera. Kaya ginagawa ko ng larawan para maalala nyo, hindi mo ko alipin. Hindi ko latrato yan. Dahil ang aking Diyos ang may-ari ng pera. Malaya ako. Nagkakaintindihan? So anong dapat natin gawin? First, yung tamang pananaw sa Diyos.
Kung siya ang master ko, ang tanong, tama ba ang tingin mo sa master mo? Minsan kasi maraming mga tao, may amo sila. Yung amo nila, ang sama ng tingin nila sa kanilang amo. Hindi naman kilala eh. Yung amo ko, sungit-sungit yan. Basta nakita ko yan, naglalakad yan, direct. Walang, yan, palagay ko, galit lagi yan. Di ba? Hindi, pag nakilala mo, magugulat ka. Lagi palang iniisip na kapakanan mo. Ang Panginoon Diyos ganun. He wants you to be close to Him. Obviously, siya yung amo na very much willing na maging close tayo sa Kanya. Di ba? Ang sarap nun. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, tinan nyo bakit importanteng makilala natin ng Panginoon Diyos? Because real wealth and power is knowing God. Makilala natin ng Diyos. Hindi yung makilalang alam ko tungkol kay God, kundi kilala ko si God. Yung masasabi mong, si God, hindi nagkukulang yan. Grabe. Ang ibig sabihin, na-experience ko si God. Kaya alam ko, hindi ako magkukulangin ng Diyos. Tingnan natin. Kaya sabi niya, this is eternal life. Ito ang totoong buhay na walang hanggan. Alam niyo kung bakit buhay na walang hanggan? Ito yung klase ng buhay na sobrang ganda na ayaw mo nang matapos. Kung meron ka ng foretaste nito sa buhay mo ngayon, you would want to have God and you would want to be with Him in eternity. Parang ngayon pa lang, sobrang enjoy na ako. Paano pa ako hindi gustong mapunta sa eternity? Pero kung hindi ka nag-enjoy sa Diyos ngayon, then hindi mo naaasahan ang langit. Are you still there? Maraming tao, kunyari ikaw ba, may girlfriend ka, lagi away ng away, lagi sinisita, anong gusto mo? Away ka ng away, gusto mo ba bang pakasalan yan? Eto si God, ngayon pa lang na-enjoy mo na, kaya man excited ka, Lord, gusto na kitang makita. Bigyan ko example. Tingnan nyo kung gaano katotoo ang Diyos, sobrang bait ng Diyos. Kaya nag-i-enjoy ka sa Diyos. Totoo lang, minsan nga bago ako matulog, napapaluhan na lang ako, nag-uusap kami ng Lord, kasi sobrang bait niya, hindi ko ma-explain kung paano at paano ko magagagap yung gabaitan ng Diyos. Just to give you an example, last week wala ako dito. Nagpunta ako ng Tugigaraw. Pagpunta ako sa Tugigaraw, bago ako umalis, sabi ng asawa ko, sweetheart, magbayad ka ng sa GCash. Nakakalimutan ko na naubos pala yung pondo ng GCash kasi hindi ko man napapansin. Kasi wala naman akong pakialam talaga sa pera eh. Hindi kasi, ginagamit ko na talaga siya para sa gawain. Diyos, sasabi, bayad ka na raw. Siyempre, yan ang pera ay panggamit sa mga pangailangan ng pamilya. Magbayad ka na raw. Sige, wala na pala ako lang, pakisabi mo sa anak mo siya na muna magbayad. Pagsakay ko sa aeroplano, habang nagpe-pray ako, biglang pinaalala sa akin ng Diyos, anak, yung kapatid mo namatayan, na hindi ko na napansin kasi dahil ko iniisip ang dahil kong ginagawa para sa preparasyon ko sa Tugigaraw. Ang sabi sa akin, yung kapatid mo namatayan, padalan mo ng gantong pera. Ay Lord, wala po akong pera sa GCash. Sabi ko, yun ang prayer ko. Nag-take off na aeroplano. Nung nag-take off yung aeroplano, napatay ko na, naka-airplane mode na. Pagbukas ko, would you believe, ang unang message, somebody deposited sa may GCash ko. Sabi ko, ngayon, ibigay mo na, baka makalimutan mo. Nga po. So, pinadala ko agad. Nasa aeroplano pa lang ako noon, pinadala ko na agad. Pagpadala ko, may dumating na naman bago. May dumating ulit. Sabi ko, Lord, may pag-uutos ka pa ba? Naintindihan niya ibig sabihin? Kasi, grabe si God. Sabi ko, grabe naman to. Lord, hiningi mo lang ng konti, pinagta mo ng marami. Ba't ganun? Kasi sabi niya, kasi marami ka pang pagbibigyan. Okay. Naintindihan niyo? Yun yung laya mo. Kaya you have something to share. You have something to share to people. You have something to share to God's people. And they too will say, God is good. Amen po? Tingnan nyo naman. Kaya this is eternal life. That they may know, that you may know experientially God. That you may know the reality that our Jesus is alive. That you may experience God in your work. That you may experience God in your studies. That you may experience God because you know God and you can trust Him moment by moment and you can run to Him anytime you need something. Kaya sabi niya, store up your treasure in heaven. Paano ka makakahingi kung wala ka namang ipon? Hello? Kaya sinasabi ng Lord, napakabuti niya. Kaya God wants us to be freed from the love of money. As I've said, for money do not love us. Ito pang napakaganda. To overcome its power, to master us, we need to know what needs to give us freedom. Alam niyo kung ano? Knowledge of God. Kaya sabi niya, thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom. Let not the mighty man boast of his might.
And let not a rich man boast of his riches. Huwag mo ipagmalaki yung lakas mo. Huwag mo paglalaki yung yaman mo. Huwag mo pagmalaki galing mo. Ano sabi niya? But let him who boast of this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice, righteousness on earth, for I delight in these things, says the Lord. Sarap, no? Kung sakali, pag kinausap niyo anak niyo, anak, nakita mo yung kotse niyan? Galing ko no? Sipag ko kasi. Nag-aral ako na mabuti when I was young. Hindi yung anak, pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Tinulungan niya ako mag-aral ng mabuti kasi pinagtiwala sa akin ng Diyos. Kaya pinagtiwalaan niya ako para magamit ko yan para sa kanyang layunin. Magkaiba, naintindihan? Nakikita niyo ba mga bahay, itong bahay natin, anak? Dahil nagsipag ako, nagkayod ako, nagtrabaho ko ng mabuti. Hindi. Anak, yung bahay na yan, pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan. Salamat sa Panginoon sa pagtitiwala. Kaya naman kailangan tayong maging tapat din sa ating mga responsibilidad. Magtrabaho tayo ng mabuti, mag-aral tayo ng mabuti, dahil pinagkatiwala ng Diyos to, ito para mapangalaga at magamit para sa kanyang layunin. Are you following? Nakuha niyo yung diferensya? Kaya ito, sinasabi ng Diyos, itong ating pagmamalaki. Kaya nga ho, maging si David, napakasarap. Etong si David, may ganun din karanasan. Etong si David, nung mamamatay na ho siya, ito pong konteksto niyan, mamamatay na po si David. At sabi ni David, sabi niya, kahit mamamatay na siya, dahil naging matagumpay yung kanyang bayan, naging mayaman ang kanyang bayan, na dati talagang nagkukumahog sa gera laban sa Pilistino, eto na ngayon siya. Ang yaman-yaman niya, and obviously, yung mga tao nagsimula ng matakot. Kag mamamatay na yung hari mo, na talagang nakita mo kung gaano siya kagaling, tapos ang papalit sa kanya, kung babasahin yung 1 Chronicles chapter 28, yung papalit sa kanya, immature, very young, and inexperienced. So, magiging confident ka ba kung ikaw ay mamayan ng Israel? Nakuha ninyo? Pero surprisingly, sabi ni David, nangarap ako na magtayo ng templo. Hindi siya nangangarap na magtayo ng monumento para sa kanyang pangalan to tell the world how great a king he was. Kunit, nagtatayo siya ng templo ng Diyos. Yun ang kanyang pangarap. Pero sabi ng Diyos, hindi ikaw ang magtatayo. Yung anak mong si Solomon. Sabi niya, kung ikaw yon, ay, kakainis naman si Solomon. Sige na nga, bahala na kayo dyan. Hindi, pero kasi ang concern niya, hindi yung kanyang karangalan. Ang concern niya ay yung karangalan ng Diyos. Bakit? Kasi these people are becoming so worried and He wants them to realize that only in their relationship with God that they can overcome this kind of worry. Yung kanilang relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya, this temple must be built. Nang sa ganun, bakit? Diyan mananahan ang Ark of God, kung saan yan ang pagtagpuan ng tao ng Diyos at ng Diyos. Once they offer a sin offering, pagka-offer na ganyan, then the Shekinah glory will come. Meaning, God is with them. Nagkakaintindihan tayo. Kasi sinasabi ni David, kaya naman, nang ito, nagbigay ngayon siya. At yung binigay niya, mababasa niyo sa verses 1 to 5. He gave a lot of money and he challenged these people in verse 5. Sabi niya, now I gave this because I voluntarily gave this. Bakit? Because of Him whom I honor. Si God. Kasabi niya, sabi sa mga tao, then consecrate yourself. Hindi niya sinabi, kayo rin magbigay kayo. Hindi niya sinabi yun. Consecrate yourself, meaning, be devoted to God 100%. Mahalin niyo ng Diyos ng buong puso. Then because of that, they decided to give also their wealth before the Lord to build the temple. Nakuha niyo? Now, tingnan niyo ang sinabi ni David. Blessed are you, O Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Nung nag-pray na siya, sabi niya, eto ka, Panginoon, dapat kang pagpalain, masayahan ang kanyang puso. Ibig sabihin, let your heart be pleased. And sabi nga nun, sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kadakilaan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kalwalatian, lahat ng tagumpay, lahat ng majesty, indeed, lahat ay sa langit at sa lupa. Lahat ay paghahari ninyo. O Panginoon Diyos,
ikay aming tinatanghal na higit sa lahat. Grabe yung puso ni David. No? Talagang, he was declaring that God alone is worthy of all worship. Lahat ng yaman, karangalan, nanggaling sa iyo. You rule over all. And in your hands, sabi niya, kapangyarihan at lakas. At sabi niya, lahat na yan nasa iyong kamay. Para maging dakila at mapalakas ang bawat isa. Sabi ni David, kung nakamtan man namin ang mga bagay na meron kami ngayon, galing sa iyo to. Now, yun din ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Kung feeling mo parang walang-wala ako, Lord di bumalik ka sa Diyos at tuturuan ka ng Diyos anong dapat natin gawin. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Let us listen to God and He will take care of us. Now, therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. So, sabi niya, Lord, ito na papuri. Yan ang kanyang prayer. Sabi niya, Lord, sa'yo lahat ng papuri. Tingnan niyo sa Diyos. Ang taas. Ganun ba din tingnan sa Diyos? Lord, hindi niyo kami pinababayaan Sobrang dakila kayo. Kaya naman susunod kami mayroon isang pastor, ganito hindi ko na sasabihin yung pangalan, nakakahiya Sabi ng pastor, hindi siya nagtatights. Would you believe, pastor, hindi nagtatights? Di ba? Parang, hindi siya nagtatights. Na-discuss naman sa atin yan, yung giving is the best use of money. Hindi siya nagtatights. Sabi sa kanya, sabi nung mama, nagnegosyante. Sabi natin si Bernard Tan, parang medyo maikli lang apelido para mamayaman. Sabi nung Bernard Tan, ay pastor, ba't hindi ka nagtatights? Grabe naman paano ako magtatights? Siya mga anak ko. Hindi ko na mapapagkasya lahat ng kinikita ko. Kaya konti lang natitira sa Panginoon Diyos. Ganito, sabi ng Lord, ibigay mo yung para sa Kanya, tama? Kung anong pagkukulang, tawagan mo ko. Basta ba, ibigay mo yung 10%, tapos saka mo gastusin sa mga anak mo yung natitira. Ngayon, kung anong kulang, sa buong taon, tawagan mo ko, papadala ko sa iyo. Kasi mayaman Sinunod niya ngayon. Aba, hindi siya nagkulang miski minsan. Ni miski minsan. Bigla niyang naisip, pinamusta ngayon siya ni Bernard. Sabi niya, kamusta ka na, pastor? Ay, alam niyo po, wala po talagang pagkukulang sa amin. Ang bait ng Diyos. Di nagkakasakit ang aking mga anak, naging maayos ang aming pamumuhay, walang kaming mga extrang gastos. Eksakto, kasyang-kasya, kahit pinagkakalog ko na yung nararapat para sa Diyos. Kasi he was responding based on who God is. Bigla niya na-realize, teka muna, nagbigay po ako dahil sa paniniwala ko sa inyo. Nahiya po ako dahil alam kong mas matapat ang aking Diyos kaysa sa inyo. Nakuha niyo po, maraming tao ganyan. Eto, sabihin ko lang sa inyo, kayo ba magbibigay sa Panginoon pag sinabi ko sa inyo, ibabalik ko kung hindi kayo sasapatan? Uy, magandang deal yun Nakuha niyo? Saan ka nagtitiwala? Sa akin o sa Diyos? You ask yourself. Maraming tao hindi na kilala ang Diyos kasi hindi na sinubukan. You have to obey God little by little and from there you will see. Bakit ganito si David? Tingnan niyo, bakit ganito si David? Balikan natin Sa karanasan ni David, doon pa lang sa pamilya, hindi na siya pinapansin. Sabi nung yung isa sa mga anak mo magiging hari i-anoint ko. So, i-prepare mo sila. Pinipare ng tatay, siyempre excited dyan. Magiging hari mo anak ko. Unang-unang anak, si Eliab. Ito si Eliab. Tapos, di wala pa rin. Sabi niya, sabi sa 7 anak na wala. Would you believe, kinalimutan si David? Para sinasabi ng tatay, hindi pa yan pwede, bata pa yan. Pero itong David, napakatapat na bata. Di ba, nagpapastol. Batang-bata, masunurin. Ang sabi niya, send and bring him for we will not sit down until he comes. Tama? Ito na. So pinadala, arise and anoint him for this is he. Sa madalit salita, siya yung pinangako ang maging hari. Ito po ang maganda rito. Kahit hindi siya pinapansin ng magulang niya, ang Diyos hindi siya nakakalimutan. And he was faithfully serving the Lord. Ngayon, dumating ang totoong hamon. Dumating si Goliath. Nakuha niyo? Ito yung experience si David. Nung lahat natatakot kay Goliath, but not David. Why? Tingnan natin. Sabi niya, what will be done for a man who kills this Philistine and take away the reproach from Israel? Kasi lahat ng mga Israelite takot kay Goliath. Laki-laki. Sabi niya, for who is this uncircumcised? Tingnan niyo huwag niyo sanang kukuning mali siya itong salita. Kung tatagalogin kayo, parang ganito, sino yung supot na yan? Para alipustahin ng
hukbo ng Panginoong Diyos. Are you following? Nakuha ninyo? Talaga sabi niya, ang kapal ng mukha nito Bakit? Because he was so close to God, hindi mo pwedeng alipustahin ng Diyos. Kilala ko ang Diyos, wag mo yung iniinsulto Ano kala mo sa sarili mo, kung malaki ka, maliit ang Diyos, tumigil ka. Sino yan? Kaya sabi niya, huwag kayo matakot, ako lalaban. Alam niyo kung ilang taon si David? Mga 15 to 17 years old. Meron ba dito 15 to 17 years old? Anybody? Bakit tayo ka? Tingnan niyo yan, Lalaban sa 9-footer. 9-footer, na malaki. Kasi bakit? Yung palang kalasag pa lang niya, 2 sakong bigas na. Isip niyo, 50, sa isang kasako, 50 kilos, nakatayo pang ganyan. Ang laki nun. At ang kalaban, ganoon. Sabi ko, grabe naman to, tapang naman ito. Sabi ni Saul, paano mo lalabanan yan? Sabi niya, alam niyo sabi. Pansinin niyo, si David, alam niyo mga hari. Ako po nag-aalaga sa tupa ng tatay ko. Sabi niya, pag dumating ang leon at ang oso, dumating at kinuha yung tupa, nako, sabi niya, hahabulin ko yan, aatakihin ko yan at ipagtatanggol ko. Sabi niya, kukunin ko yan sa kanyang bibig. Ang laki ng oso na yun pag tumayo. Higante rin yun. Mga 7-footer din yun. Hahabulin ko yan, kukunin ko yan, hahatakin ko yung balbas niya. Biro niya, ganun siya katapang. Sabi niya, pinapatay po ng ilang lingkod, yung leon at yung bear. At maging itong uncircumcised Philistine na to, ay isa lang din sa kanila. Sabi niya, dahil inaalipusta niya ang hukbo ng buhay na Diyos. Can you see that? Nakikita niya si God. Ang sabi niya, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said, go and may the Lord be with you. Mga estudyante, kung ngayon pa lang makikita nyo si God, sabi ng Lord, huwag kang mangopya and hihingi ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ang pamasa dito na hindi ako mandadaya. Kung ngayon pa lang makikita mo yung kamay ng Diyos, pagdating mo sa pagtatrabaho, kaya mo rin mapakikita na ang Diyos ay buhay sa iyo. Are you following? Yung iba sa atin, masarili tayong maraan. Ayaw natin makinig sa Diyos. And I saw that. Nung nag-aaral ako, because I believe in God, hindi ako nandaya, and my God remains faithful today. I can trust God with the small things. I can trust God with the big things dahil naranasan ko Naranasan ko yung leon. Naranasan ko yung oso. Kaya yung Goliath na yan, kung meron ka mang Goliath na problema, ano mang Goliath mong problema? May cancer ka? Goliath cancer? Meron kang Goliath utang? Meron kang Goliath? Ano mang Goliath na yan? Iharap mo sa Diyos. Kung naiinsulto ang Diyos dahil sa Goliath na yan, na dahil sa cancer na, wala na akong pag-asa, ayoko nang mabuhay dahil cancer. Ano ka ba? You can still serve God with that cancer and may God heal you. Are you following? Diba? Ang daki ng utang ko. Then you serve God and you pay your debts. Believe that God is able to help you. But follow Him. Don't make your own ways. Follow Him. Kaya, pupunta ako sa ibang bansa. At the expense of your family, come on, trust God. And our God is able to feed even your family if you trust Him. Yun ang ating Diyos. Kaya maraming tao, hindi sila makapagtiwala sa Diyos kasi ayaw nilang subukan ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, alika na, lumakad ka na rito sa tubig. Lord, joke lang. Lakad. Di ba? Lakad. Yan ang ginawa ni Pedro Lakad. At dapit siya sa Panginoon. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Bakit? Nakatingin siya kay Jesus At itong makapakagandang paalala ng Diyos. Sa hina ni Pedro, katulad din natin, mahina rin tayo. Naalis yung tingin natin sa Panginoon. Nalubog tayo, nakita natin yung bagyo Nalubog tayo, iyak tayo, Lord, paano na ito? Lubog. O paglubog, buti na lang, kahit na hindi na tayo nakatingin sa Lord, si Lord hindi umaalis ang tingin sa atin. Kinuha niya si Pedro, hinatak niya, sabi niya, ba't ka nagduda? Nakakaintindihan? Our God is alive. Gusto niyo makaparinig na isa pang patotoo? Natutuong ang Diyos, hindi nakakalimot. Ngayon po, patawagin natin ang ating kapatid. Kapatid na si John Salalima. Ano po? Dahil naranasan niya rin. Sunod siya sa Diyos at ang Diyos pinakita ang kanyang kapangyarihan dahil siya nga ang Diyos na buhay. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Ako po si John Salalima.
Yung aking asawa ang nag-share sa akin ng gospel nung siya po'y girlfriend ko pa. Siya ay tiga-US bilang isang permanent resident. Kaya madalas magpadala siya ng mga sulat, nagkukwento palagi tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kumilos ang Panginoon sa aking puso at nag-start ako mag-attend ng Christian church. Isinuko ko ang aking buhay sa Panginoon, pati lahat ng aking mga plano sa buhay. Umuwi po yung aking girlfriend dito sa Pilipinas at nagpakasal kami. Bumalik din naman siya sa US para hindi ma-forfeit yung kanyang green card. At doon ipinanganak ang aming anak na si Trisha. Kahit inaasikaso po ni Mrs. ang aking petition papers, ang sabi sa akin, maghihintay ako ng ilang taon bago ko sila makakasama. Noong mga panahong iyon, the Lord impressed in my heart na sundin po ang kanyang disenyo para sa isang pamilya na dapat magkakasama, dapat ako ang spiritual leader ng pamilya at matututukan ko ang pagpapalaki ng aking anak, especially during his formative years. Dahil sa conviction ng Panginoon, nag-decide ho kaming dito na lang sa Pilipinas tumira. My wife willingly submitted to my decision at sinuko niya ang kanyang green card. Gulat na gulat ang aking father-in-law sa desisyon naming ito. Dahil marami raw pong mga taong naghahangad makakuha ng US immigrant visa. Tapos ito kami, tumatanggi sa siguradong material blessings. Malaking bahay, mag-arang kotse, dolyar na sweldo, pati mga educational at health benefits. Tinanong pa niyo ako noong mga oras na yon at sabi niya sa akin, paano mo mabubuhay ang iyong pamilya na 7,000 pesos lang ang sweldo mo kada buwan. 40% po ng sweldong yan napupunta pa sa house amortization namin. Hebrews 13 verse 5 ang naging life verse ko sa mga panahong yon. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Kahit mababa ang sweldo ko, tapos stay at home mom pa ang asawa ko, ang kinumit ko po sa Panginoon ay ibigay ang first fruit ng aking sweldo sa Kanya at magsuporta ng isang campus missionary kada taon. Sabi ko, ito yung priorities ko bago ako gumastos ng pangangailangan ko. Sinubok po ng Panginoon ang aking puso. At one point, hindi ako makabili ng isang latang gatas para sa anak ko. 1 taon siya noong mga panahong yon. Ang ilan sa inyo ay tatay. At alam nyo, ang isang pakiramdam ng tatay na umiiyak ang isang anak na walang pambiling gatas, dala ng kanyang kagutuman. Habang nagbabasa ako ng Biblia ng gabing yon, nangusap ang Panginoon sa akin, ibibigay mo ba sa akin ang pera mo? Even though you're hard-pressed with money? Even though you cannot make both ends meet? Maski hindi mo mabili ng isang latang gatas, ang anak mo. And I said, Lord, whatever happens, I will be faithful to you. Nung gabing yon, yung kaibigan naming pastor, galing Pagmandaluyong, pumunta ho sa San Pedro, Laguna, may bit-bit ng isang latang gatas. Sabi niya sa akin, sinabihan ako ng Panginoon na pumunta sa iyo at dalhin itong isang latang gatas para sa iyo. Iyak na iyak po ako nung ibinigay niya yung gatas. Dahil patunay lamang na mahal ako ng Panginoon at kailanman na hindi niya ako pababayaan. Pagkatapos noon, hindi ho naubos ang mga challenges at trials sa aming pamilya. Pero dahil sa grasya ng Panginoon,
Naging consistent at faithful po ako sa aking commitment na magbigay higit pa sa aking tithes sa Panginoon. Hindi po siya nagkulang sa amin. Ngayon po, my daughter is now 25 years old. Napakabuti po ng Panginoon sa amin. He has blessed us so much beyond our desire. During my corporate career, hindi po ako humingi ng raise or promotion sa aking boss. Pero the Lord consistently gave me the highest annual increase sa aming opisina. Patunay lamang that I could never outgive God. Sa kabutihan niya, ako po ay nakapag-retire sa corporate world sa edad na 43 years old. Binigyan ako ng Panginoon ng pribileyo na mag-lead ng marketplace ministry sa CCF Alabang, kung saan po nag-open si God ng opportunities to serve Him in ministry. At the age of 45, tinawag po ako ng Panginoon to serve full-time, where I handle the church operations of 6 CCF satellites in Metro South and oversee 1 CCF satellite church in Muntinlupa. To God alone be all the glory. Praise God. Praise God, ha? Praise God. Alam nyo, ganun po kabuti ang Diyos. Kaya hindi ho nakakalimutan. Nandiyan po yung kanyang asawa, si Telma. Kaya pag-pray ho natin sandali, okay lang po. Lord, maraming salamat po sa buhay ni John. Father God, thank you na pinapakita niyo sa amin kung ang kaming mga tatay na tagalupa ay nagmamalasakit, nag-aalala sa pakakainin ng aming mga anak, lalo ng kanilang kamusmusan. Lord, lalo na po kayo na aming tatay sa langit na perfect, na higit na mabuti kaysa sa amin. Salamat po na kayo ang Diyos na tapat na aming mapaglilingkuran. At pagpalain niyo po si John sa kanya pong ginagawa sa ministry, kasama po ng kanyang asawang si Telma at ang kanilang anak. Dalangin ko po aming Panginoon, bantayan niyo sila, ingatan niyo sila, and continue to provide for them, Father God, for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Now, para pasensya na kayo, bibigyan ko kayo ng bonus ha. Mga ano lang naman, 1 hour pa. Konti na lang. Diba ito? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, hindi lang yung view ng Diyos, kundi yung view of ourselves. Itong isang magandang bagay. The more we see the greatness of God, the more we see how little we are. At dahil doon, lalong gumagaan ang buhay natin. Hindi na natin kailangan mag-focus sa sarili. Alam niyo bakit tayo nagwo-worry? Lagi tayo nakatingin sa sarili. Hello? Tinitingnan natin, uy, may linya na ako. Hala, dami na. Hala, yung leg ko, dami ng linya. Huwag mo na intindihin yan. Bakit? Tingnan mo si David. Sabi niya, who am I? Sino ba ako? And who are my people that we should be able to offer as generously as this? Para, biro mo lang kapag bigay kami ito, hindi naman to, sabi niya, for all things come from you, and from your hand we have given to you. Ano sabi niya? Lord, wala naman kami pag-aari. Para magbigay kami sa inyo, nakikita namin na nagre-respond lang kami sa kadakilaan mo. Dahil dakila ka, we give what you deserve. Tama? Nagkakadinihan? Now, ito pang amazing. Since God owns everything, listen to this, we cannot give anything. We can only respond to Him who owns all things. Now, tuloy tayo. For we are strangers before you and temporary residents. Lord, pansamantala lang kami rito, as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow. Diba, parang anino lang. Diba, pag anino, dumaan lang eh. Kasi pag nalagpasan mo na yung araw, nakatapat mo, wala na yung anino. Ganun lang ang buhay natin. And there is no hope. Kawawa ho kami kung sa totoo lang. Wala naman kaming pag-asa. Parang buhay namin, para lang isang hininga. Isang dangkal lang. Pero, Panginoon, binigyan niyo pa rin kami ng kaparatang makapaglingkod sa inyo habang nasa lupa. Alam niyo, ganyan ang puso ni David. Kaya sabi ni David niyo, Lord, let me know my end. Para magkaroon tayo ng tamang perspektibo sa buhay, na sobra tayo nagpapatayo ng maraming malalaking palasyo. Hindi ka naman mag-stay dito forever. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka forever sa lupa. Mag-aamoy lupa ka pa rin. Di ba? Hindi ka forever. Sabi niya, let me know how transient I am, Lord. Maikli lang ako eh, sandali lang ako. Sabi niya, behold, you have made my days like handwidth. Isang kadangkal lang. And my lifetime has nothing in your sight. Certainly, all mankind standing is a mere breath.
Then, subukan nyo. Huminga kayong ganyan. Tanggalin nyo. Ganyan lang. Wala na. Wala na. Nakuha nyo? Pero pag naka-mask kayo, bumalik na ulit. Yeah. Hoy, iba na amoy. Ganon. Ganon lang tayo. Sandali lang. O kung naamoy nyo yun, bilang, mamaya, wala na. Ibig sabihin, sandali lang yung buhay. Tama? Sandali lang yung buhay. Ang sabi niya, certainly every person walks around as a fleeting shadow. Again, pareho lang, para lang ding anino. And they certainly make an uproar for nothing. He amasses riches and does not know who will gather them. Di ba lungkot? Dami mong pera, pero mamaya, kung ilolustayin lang ng mga anak, pag-aawayan lang ng mga magmamana. Minsan, hindi pa nila aalagaan. Pag-isipan ninyo. Ano sinasabi ng Diyos? Huwag mo masyadong ubusin ang panahon mo dito. Sandali lang yung buhay. Now, paano natin gagawin to? Listen ha. If you have a high view of God, malaya tayo sa pera. Bakit? Siyang master natin, hindi pera. Then if we keep ourselves na ganito lang tayo and God, pinahalagahan tayo ng Diyos, kabila ng ating kaliitan, pinahalagahan natin ng Diyos, bakit pa tayo mag-aalala? Paano na-develop ni David yan? Yun ang tanong. Gusto niyo bang malaman? Ito, bonus to, extra na lang to. Bibigyan ko kayo ng supernatural social security system ng Panginoon Diyos. Di ba? Yung iba, pag magre-retire, display SSS o kaya GSIS, ito, mas maganda. Ito po yung ating super social security system. Ano yan? Learn to start your day with God. Okay? Kasi minsan paggising pa lang natin ay, alam, nagmamadali na. Parang alarm na agad. Hindi na, ano ba yan? Late na, nagmamadali. Wag, umunat ka naman. Tapos sabi mo, Lord, I love you because you first loved me. Di ba? Tapos gumiti ka habang wala nakatingin. Para maging positibo yung tapos yung dugo mo umiikot na. Start the day with God. And listen, ganun-ganun si David. Look at David. In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait in expectation. Sarap, no? Ang una yung ginagawa, sumasamba nagpe-praise sa Diyos. Unang araw pa lang. Kaya paano siya mag-aalala? Tignan niyo, worship God if you want the best. Worship opens doors to all His goodness. Sambahin mo ang Panginoon. Gusto mo ng best sa buhay? Then worship God. Naalala ko nung nag-aatatrabaho ako, tambak yung trabaho. Then I worship God. Pagpasok ng boss ko, hallelujah, hallelujah. Sinarado yung pinto. Bakit? And I was able to finish the work. Na yung talagang 2 years na backlog, in 2 months, tapos. Di ba? Bakit? God gives us wisdom. Are you following? Okay na kayo dyan? Start your day with God. Hindi yung unang araw, paggising pa lang, puro reklamo na, ay, ano ba yan? Late na naman ako. Ano ba yan? Wala makakainin. Walang breakfast. Ano ba yan? Di ba? Away na kaagad. Ha? Yung iba nga, hindi pa nakagising pa lang, humihikab na. Sayang. Now, number two. After sabi niya, stay on God's promises. As in, memorize or store a lot of promises. Sabi niya, though the wicked hide along the way to kill me, kahit na magbaabang silang atakihin ako, I will quietly keep my mind upon your promises. Ang daming promises sa Bible. May nagsabi, mga 7,000 promises. Binememorize ba natin to? Are you following? Tingnan niyo ito, sabi niya, I bank your promises in the vault of my heart. Memorize natin yung mga salita ng Diyos. Kunyari, mag-worry ka, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will keep your heart and mind in Christ Jesus. Meron kang pangako Amen po? I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, Lord, di ako natatakot. Kaya yung promises na yun. Now, at ito pa ang sabi ng Lord. Sabi niya, let's keep a firm grip on the promises that keep us going. He always keeps His word. Ba, sarap? Ang sarap. Then, pangatlong S, settle on God's love no matter what happens. Kahit anong mangyari, maniwala ka sa hindi, mahal ka ni God. Wala kang magagawa na magbabago yung pagmamahal niya sa'yo. Nagkakaintindihan? Andiyan ka pa? Hindi nagbabago pag-ibig sa Diyos. Kaya lang tayo parang pakiramdam tayo nagbago, tayo lumalayo sa Kanya. Kaya, listen to this. Pagtiwalaan natin ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay sa ikabubuti natin. Kung nagkamali tayo, He will discipline us. While we were children, our parents did seem best to them. But God is doing what is best for us, training us to live God's holy best. Yun ang hangad ng Diyos. Kung disiplinahin man tayo, at least alam natin, it's for our best.
para sa ikabubuti natin, pinakamabuti sa atin. Di ba? Kaya sabi ng Lord, dami kong problema, Lord. I'll get you out of any trouble. I'll give you the best of care if you will only get to know and trust me. Kilalanin mo ako, magtiwala ka sa akin. Andiyan pa kayo? And of course, piliin mo rin yung mga kasama mo. Kaya stick with other believers. Alam nyo, minsan ito nalulungkot ako. Sa Bible, kita yung mga kakapatid nagtutulungan. Sa atin, hindi tayo, minsan, nag-a-attend tayo pero hindi tayo engaged. Let's be engaged. Yung bang, yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan kasi we're one body. Paano natin magagawa yun? Sino sa inyo part na ng D-group? Good, praise God. Yung hindi part ng D-group, hindi pa part ng D-group, okay. Yung hindi alam yung sinasabi ko, they be part of a D-group. Kahit kami sa aming area, ganun din ang aming tulungan. Within the D-group, after the D-group, kung hindi kaya ng D-group, yung kanilang upline. Kung hindi pa rin kaya sa area pastor, naman nagtutulungan. Bakit? Kailangan magtulungan. Hindi natin kaya pasanin ang lahat ng bagay. But we can help. Pero kung hindi ka membro, syempre, paano namin kayo matutulungan? Paano kung manloloko ka lang? Syempre, pera ng Diyos yan. Di man namin pera yan. Kaya kailangan maging responsable rin kami. Tama ba? Andyan pa kayo? Yung marami kasi, pumunta, binugbog po ako, wala na po ako pera. Pero pag tinignan mo, bugbog, parang make-up yan Kaya meron ka rin sistema, kaya stick with other believers. Kasi sabi niya, I am a friend and companion of those committed to living by your rules. Lord, ang mga kasama ko, yung mga masunurin sa inyo. And of course, let us not give up the habit of meeting together. Instead, let us encourage one another. Yan ang ginawa ni David. Kaya naman, kung may problema siya, kilala niya si God Parang pag nangihina ka, takbo kay God. Bakit? Siya naman ang una niyang takbuhan He start his day with God. Meaning, he is his priority at alam niya kung sino ang tatay niya. May relasyon ka ba kay God? Kilala mo ba ang tatay mo? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, gusto ko lang maintindihan niyo ito. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. But God Himself took the initiative to come to us and gave His own Son. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak na si Jesus para ikaw at ako ay mai-reconcile, maging kabati, kaibigan, anak ng Diyos. Pero kailangan mong aminin na kailangan mo siya. Kailangan mong magpakumbaba na ikaw ay nabubuhay sa sarili mong kaparaanan, sa sarili mong kalakasan, at hindi sa paraan ng Diyos. At manumbalik ka sa Diyos sa magitan ni Hesukristo. Handa mo bang gawin yan ngayon? Bakit pwede na ngayon? Kasi ngayon pa lang sinasabi ni Jesus, kayong mga nabibigatan at napapagod ng lupa, sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin dahil ako ay mahinahon at mapagpakumbaba. Kunin niyo ang aking pamato. Sa madali salita, sa akin kayo maglingkod. Dahil ang pamato ko ay magaan. Ang pamato ko ay madali. Halika. Kung ikaw yung nararamdaman mo sa puso mo, inaanyayahan ka ng Diyos ngayon. Pakitaas mo lang yung kamay mo sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Malapit ako sa iyo ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, yung mga nasa taas, kayo rin po. Huwag ko kayo mahiya. It's between you and the Lord. Hindi ho yung katabi nyo. It's between you and the Lord. Sabi mo sa kanya, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Kinikilala ko't inaamin kong pagod na ako. Dahil alipin ako ng bagay dito sa lupa. At Panginoon Jesus, salamat na parito kayo para palayain kami sa pagkabihag namin sa yaman dito sa lupa. At tinatanggap namin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagharian ninyo kami. Panginoon, kinukuha namin ang pamato ninyo bilang pagkilala na kami ay inyong lingkod. At salamat po na ang pamato ninyo ay magaan at madali. Panginoon Jesus, tulungan niyo kaming mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Na araw-araw kayo ang aming tatawagin. At palagi ang pangahawakan ng pangako ninyo sa magitan ng pagbabasa ng iyong salita, pagsasaulo nito,
At hinihingi ko aming Panginoon na pangahawakan namin ito kahit ano po mangyari sa aming buhay. Nasusunod kami sa paraan ninyo. At bigyan mo rin kami, Panginoon, mga tamang kaibigan kasama. Maging small group na masasamahan, na magpapakumbaba kami, na makiisa at makibahagi sa katawan ninyo. Salamat po, O Diyos, na sa mamamagitan nito, tutulungan nyo kaming lalong makilala kayo at makita namin ang aming kawalan sa larawan at sa ilaw ng iyong kaganapan. Salamat po, Panginoong Hesus, na kayo ang buhay na Diyos at sa iyo kami nagtitiwala. Salamat din sa pangakong banal na Espiritu na pinagkakalob ninyo sa lahat na nagtitiwala sa inyo. Kahit Panginoon, igawad niyo ito sa mga nagtaas ng kamay dahil alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na nakikinig sa aming panalangin. Aming Ama, maging sa bawat isang narito sa silid na ito at sa auditorium na ito at maging sa mga nanonood, Panginoon Diyos, sa internet, aming Ama, dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo ang bawat pamilyang aming nire-represent at ipahintulot niyong lumakad kami ayon sa iyong kalooban at mamuhay ayon sa katanyagan ng iyong pagka-Diyos, aming Ama, na tunay kayo po ang Diyos na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming mapagkakatiwalaan dahil kayo ang Diyos na mapagmahal. Salamat po na sa aming kawalan, tiningnan nyo kami. Na sa aming kawalan, pinansin nyo kami. Minahal at niyakap at inakay para mabuhay ng malaya sa pagkabihag sa mundong ito at sa mga yaman ng lupain na ito, sapagkat kayo lamang ang karapat dapat na sambahin at paglingkuran. At kayo lamang ang Diyos na karapat dapat aming Ama na pagtitiwalaan. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kalwalatian at gayon din ang pagpapala sa inyong mga tao ay iyo pong igawad sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen at amen. God bless you.